Amen. Sa verse 14, knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into his presence. Hallelujah. Verse 15. For it is all for your sake, so that as grace extends to more and more people, it may increase thanksgiving. Hallelujah. To the glory of God. Verse 16. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are unseen are transient, but the things that are unseen are eternal. Let us say amen to the words of God. Tayo po ay malayang makakaupo sa umagang ito. Hallelujah. Muli, pagbati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Gusto ko pong mag-focus tayo dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Ang sabi dito, ulitin ko lamang sa pagbibigay diin, so we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Hallelujah. Nais kong pamagatan ang ating pag-uusapan sa umagang ito, the outer self and the inner self of man. So alam naman natin na ang tao ay hindi lamang body, literal, na nakikita sa bawat isa sa atin, kundi ang tao ay meron din ang tinatawag na inner man. Ang inner man ay, sabi sa Greek translation, it is your soul. Sa Thayer definition, ang sabi diyan, it is your soul. Well, yung outer self ay, siyempre, ito yung ating body. Now, bakit ito ang aking napiling na talata? Sapagkat kung titingnan natin, ang context ng ating binasa ay di pa rin lalayo sa ating unang napag-aralan, the jars of clay. So kung titingnan natin, ang ating Apostol Pablo ay nakaranas ng mga iba't ibang pressure sa buhay. Affliction, troubles, tribulations. At kung babalikan natin ay sabi nga, we are hard-pressed. Sa taas, sa baba, sa gilid, lahat ng pressure ay naranasan niya. Pero ang sabi niya, hindi pa rin siya na-despair o hindi siya na-destroy. Ngayon, kung titingnan natin, ang ating binasa, pinasok ni Apostol Pablo, after niyang banggitin ang mga bagay na ito, pinasok niya ang verse 16. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Ang buhay Kristiyano ay, pwede kong sabihin, it is not the bed of roses na inaakala ng bawat isa. Ang buhay isang Kristiyano ay ito ay punong-puno ng labanan. Sabi nga ay, kanina ating inawit, di ba, yung refiner's fire. Na kung ibibigyan natin ng diin ang refiner's fire, it is like a pressure na katulad na idinadarang ang isang ginto sa apoy. So gayon din ang ating buhay na idinadarang sa apoy. Na masasabi ba natin na ito ay isang mainam na buhay? Kung bakit natin ito pinag-aaralan, sapagkat ito ay may malaking bahagi sa ating bilang isang Kristiyano. Kung malalaman natin at ang paghahandaan natin, kung alam natin ang paraan upang managumpay sa ganitong labanan, well, alam natin na hindi tayo mahihirapan, sapagkat alam natin.
Ngunit kung hindi natin alam ang pakikipagbaka, well, kahit maganda ang mga instrumento o sabihin natin ang mga weapons na meron ka, kung hindi mo kayang yan hawakan at hindi mo kaya yan gamitin sa kaaway, yan ay magiging walang halaga. At ang sabi pa nga nila, baka yan ang ipapahamak mo. Siguro magbigay tayo ng halimbawa. Kapag ang bata, binigyan natin siya ng isang espada na magkadalawang talim, sa tingin nyo kaya ay kaya niyang gamitin ito ipanggapi sa kaaway? Of course, wala siyang kakayanan sa paghawak ng sword. Hindi lang ibig sabihin ang tinutukoy ko na hawakan niya ang sword, kundi meron niyang tinatawag na way kung paano niya ipanggagapi, kung paano niya ipangdedepensa. At yung sword na yan, at alam natin yan, it is the Word of God na itinutukoy sa Book of Hebrews. I do believe kung alam natin ang salita, kung paano ito gamitin, kung ano ang angkop nito, I do believe na hindi tayo mahihirapan na gamitin natin ito sa kaaway. So it's all about sa karunungan patungkol sa salita ng Diyos. Hapon po ay nagkaroon kami ng pag-uusap. Alam niyo po ba ang nagbigay ng focus sa aking pinag-aaralan hapon ay hindi lahat ng nakakapakinig ay masasabi natin ay merong tunay na kapahayagan. Napakahirap po yun sapagkat kung babasahin ang Matthew chapter 13 na in-example nating mahal na pastor, marami sa kanilang nakapakinig ngunit hindi lahat nakaunawa. Kahit ang mga disipulo na kasama nila, kasama ng Panginoon, natutulog kasama ng Panginoon, naglalakad ng kasama ng Panginoon, at nakakakita ng mga miraculous na mga gawa ng Panginoon, ngunit pagdating sa kapahayagan, limitado lang din sila. Pero the good thing is, meron silang attitude na ang gusto nila malaman kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. At nang sila'y nagtanong, the source of revelation, the source ng kapahayagan, the source ng totoong kaunawaan sa salita ng Diyos, walang iba nang gagaling lamang sa ating Panginoon. At sila'y nakasumpong ng tunay na kapahayagan o tunay na kaalaman sa mga salita ng Diyos. Again, kung bakit natin itong pag-uusapan sapagkat may kinalaman ito sa buhay pananampalataya ng bawat isa sa atin. Ngayon, binasa ko kanina ang 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Sabi dito, the scripture says, I believe, so I spoke. Our faith is like that too. Sabi ni Apostol Pablo, we believe and so we speak. Alam nyo kahapon, ako po ay nag-o-observe nung sabi nating mahal na pastor, okay, mga brothers, kung sino man ang gustong mag-share ay pwede nang mag-share at bukas na ang sabihin natin ang panahon sa pag-share, pagbabahagi. Kahit sino, pwede. Well, ang lahat ay nangangapa. Alam niyo kung bakit? Sapagkat na-observe ko, minsan meron tayong alam, meron tayong natutunan, ngunit we are hesitant na sabihin ito sapagkat hindi pa tayo ganun kasigurado kung tama ang ating natutunan. Tama po ba? Now, minsan naghihintay tayo ng merong mauna. Kapag merong nauna at nakita natin na kaparehas ng ating natutunan, ariyan na ang iyong lakas ng loob at meron ka ng comparison. At ang sasabihin mo, sususugan ko ang isang brother na ito. So, dumarating sa suso. Pero alam niyo ba, ang totoo na sinasabi dito, kapag ikaw ay sumampalataya, at alam mo ang pananampalataya, ay sabi ni Brother Branham, ito ay isang kapahayagan, you have the boldness na sabihin ito. Tama? Kapag alam mo ang isang bagay, hindi ka mag-hesitant, kundi kahit sino kaharap mo. Mamaya, explain natin. Kahit ang mga aral sa mga Biblia, teachers of the law, Pharisees, Sadducees, at kahit ang mga captains o mga matataas na tao, kaya mong mangaral, kaya mong magbahagi ng salita ng Diyos without hesitation. That is yung tinasabi natin sa scripture sa sinabi, I believe and so I spoke. Okay? So ating bibigyan ng diin yan sapagkat ito ay may kinalaman sa
pagkakasunod-sunod ng mga scriptures nating binasa. Now, si Jesus ay nagsabi din. Sabi niya sa Matthew chapter 12, verse 34, sabi niya, "You brood and vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. The good persons out of his good treasure brings forth good. The evil person out of his evil treasure brings forth evil. I tell you on that day, judgment, people will give account for every careless word they speak." At ang sabi ito, "For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned." Aha, and that is the reason, maingat tayong magsasalita, sapagkat sa ating pagsasalita, diyan tayo i-justified, at diyan tayo, sasabi ng ating Panginoon, i-condemn. Kaya dapat mag-ingat. So tama lang din ang ginawa ng mga brothers, no? So, gaya ng aking sinabi, ang kapahayagan, ito ay may kinalaman sa iyong, tawag nito, pagsasalita. So, may hinalimbawa si Brother Branham, sabi niya, kapag ikaw ay isang bata, kahit saan ka humarap ng mga matataas na tao, kapag tinanong ang pangalan mo, you have the boldness to say your name. Hindi ka mag-hesitant because you knew. You knew your name since birth. It's the same like in the words of God. Now, huwag naman kayong mahiya kung kayo magkamali sapagkat ang pinakamaganda rin naman ay marunong magpaturo. So, yun din naman ang dapat natin maging attitude. Pag tayo ay nakorek, tayo rin dapat ay magpaturo. Now, kung papansinin natin, ito ba ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa ating binasa dito sa 1 Corinthians chapter 4, verse 13? Sometimes, i-compare natin. Ito yung sinabi ng talata. Pero kung papansinin nyo, may sinabi dito, according to what is written. So we must dig kung ano yung nakasulat. Iyan ba yung sinabi ng Panginoon o meron siyang pinanghugutan si Apostol Pablo na scriptures at hindi yung sinabi ng Panginoon? Aha, magkaiba yon. Diba? Alala nyo, mga brothers, ang sinabi nating mahal na pastor, you can have, sabi natin, mag-cite ng mga scriptures. Pwede mong panain yung target, pero hindi mo na hit yung bullseye. Ibig sabihin, pwede ka mag-quote, pwede ka mag-share, pero hindi yun ang tinutukoy. At hindi yun ang pinakasapul. So, mahirap din. Pero alam nyo ba, sa pag-aaral ng aking nakita, ang pinaghugutan ni Apostol Pablo dito ay nandoon sa book in the Old Testament, in Psalms 116, verse 10. Basahin natin ang Psalms 116, verse 10. Same na masasabi natin na phrases or na words na mga ginamit. I believe when I said, and I greatly afflicted. Sa ibang salin, I believe even when I spoke, I am greatly afflicted. So yan ang ibang salin. Ibig sabihin, ako'y sumampalataya now and I will speak. Pero alam niyo ba kung anong kaisipan, kung bakit kinuha at kinote ito ni Apostol Pablo? Sino ba ang naka-review ng Psalms 116? Siguro dapat nating malaman ang context ng binasa, ang book of Psalms 116 na ating ipinakita. Ang context nito ay may kinalaman sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Yan ang context. Pero alam nyo ba, madaling sabihin na mahal natin ang Panginoon. I hope na nasusundan niyo ako. Pero alam nyo ba, bago sabihin to ni David na salmista, ay meron siyang pinanghugutan ng mga naunang mga verses. Basahin natin ang 116 verse 3 ng Psalms. Ang sabi dito, the snares of death encompassed me. The pangs of Sheol laid hold on me. I suffered distress and anguish. So this psalmist ay kanya tong sinulat sa kalagayan na siya'y nakakaranas ng ganitong pagsubok sa buhay. Paano nyo ba
i-illustrate, paano ba natin i-illustrate ang sinabi ng salmista na ito na sa Psalms 116 verse 3? Sabi daw niya, ang kamatayan o snares o yung tinatawag na tali ay pumapalupot sa kanya. So, I hope na i-imagine nyo ang itsura. Pinalilibutan siya ng tali ng kamatayan. At ang, sabi dito, sumunod na sinabi na phrase, the pangs of Sheol. Ano ba yung the pangs of Sheol? Sa ibang salin, ang nakalagay dito, the Sheol laid hold of you. Ibig sabihin, ang kamatayan ay hawak-hawak siya. Ang Sheol ay, ito ay sa pagsasalin, it's the realm of the dead. So kung bibigyan natin ng paraphrasing, ang sinasabi dito ni David na salmista that he was the grip of death. So malapit na siyang mamatay. Siya ay tali at siya ay malapit mamatay. Yun ang kalagayan ni David o ng isang salmistang ito. At kung babasahin pa natin ang mga sumusunod na mga talata, sa verse 6 na lamang, ang sabi dito, the Lord preserves the simple. When I was brought low, He saved me. Nakita natin na niligtas siya ng Panginoon nung nasa panoon siya doon sa Sheol. Return, O my soul, to your rest, for the Lord has dealt bountifully with you. For you have delivered my soul from death, and my eyes from tears, my feet from stumbling. Noon pa man, hanggang sa panahon ni Apostol Pablo, ang Diyos, ang Panginoon ay nagliligtas. Pero nakita niyo ba ang karanasan na parehas na nararanasan ni salmista na si David at si Apostol Pablo? Meron bang tinatawag na silang similarities? Kinote ito ni Apostol Pablo, sabi sa verse 9, I will walk before the Lord in the land of the living. Sa ibang salin, I will continue to serve the Lord in the land of the living. And verse 10, sinabi niya, I believe even when I spoke, I am greatly afflicted. I am greatly troubled. Si Apostol Pablo ba ay nakaranas ng ganito? He was afflicted. He was in great trouble. And that is the reason, ikinote niya yung scriptures because nararanasan niya is the same thing na katulad ng naranasan ni David. Ang pagsasalita pala ng salita, may pananampalataya ay hindi lamang ito sa panahon ng ikaw ay nasa magandang, sabihin natin na kalagayan. Ang pagsasalita na mayroong pananampalataya ay ito kahit ay nandun ka sa kalagayan na may nararanasan kang matinding pagsubok sa iyong buhay. At si David, kinote niya to, even as, sabi ni David, we believe, thus we spoke. At yon ay makikita natin sa panahon na siya ay greatly troubled. At yun ang kalagayan ni David. Now, kung titingnan natin, ano ba yung mga ginawa ni David sa panahon na siya ay nandoon sa kalagayan na trouble? Marami tayong mga pwedeng i-cite na scriptures, pero mag-cite lang ako dito sa book of Okay, so, at the same time, dito tayo sa book of Acts chapter 4. Alam natin ang kalagayan na ito, kung bakit ipinili si Apostol Pablo sapagkat ang kalagayan ni Apostol Pablo, ito ang disenyo ng Diyos para sa kanya. He was a vessel, sabi nga ng Panginoon kay Ananias, pinili ko siyang vessel, na siya ang maghahayag
ng mga salita sa mga hintil. Magtuturo ng mga salita ng Panginoon sa mga hintil. Isinusugo ko siya sa mga hintil. At ipapakita ko sa kanya ang dami ng mga paghihirap na mararanasan niya. Oh my. At yun ang kalagayan ni Apostol Pablo. At that is the reason, without the shadow of doubt, alam ni Apostol Pablo kung anong mararanasan niya. At yun ay kaniyang ginampanan. Tinakbo. Sabi nga, meron tayong takbuhin na ibinigay sa atin ng Panginoon. At yun ay tinakbo ni Apostol Pablo faithfully. Now, magpapakita ko ng mga ibang mga supporting scriptures. Sa Acts chapter 4, nung si Apostol Pablo ay with boldness, si Peter, si John, sila ay nakangaral ng mga salita ng Panginoon. Sabi sa verse 1, while Peter and John were speaking to the people, some Jewish leaders came up to them. There were some priests, the captain of the soldiers, and the guarded the temple, and some Sadducees. They were upset because of what Peter and John were teaching the people. By telling people about Jesus, the apostles were teaching the people will rise from death. The Jewish leaders arrested Peter and John and put them in jail. It was already night, so they kept them in jail until the next day. But many people who heard the apostle believed what they said. There were now about 5,000 men in the group of believers. So I should say na hindi si Apostol Pablo, kundi si Peter at si John. With their boldness, kaya nilang mangaral sa harap ng maraming mga tao, maraming mga teachers of the law, mga Jewish leaders, Sadducees, at mga priests, at mga tinatawag na nag-guard sa temple. Kaya nilang magsalita. At kaya nilang harapin ang consequences na kahit sila ay ilagay doon sa jail. Hallelujah. At yan ang ipinapakita, I believe, thus I will speak. Okay, now, titingnan mo natin ang mga sumusunod na talata. At sabi sa verse 19, but Peter and John answered them, dito is 17, but in order that it may be spread no further among the people, nagsabi ng council ng mga panahon na yon na sila nililitis, okay, sige, ang gawin na lang natin ay pigilan sila magsalita para hindi na gumanap ang ganitong pananampalataya o paniniwala ng tao. Sabi sa verse 17, but in order that it may spread no further among the people, let us warn them to speak no more to anyone in this name. Verse 18, so they called them and charged them not to speak or teach at all in the name of Jesus. At sabi dito sa verse 19, but Peter and John answered them, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. Sa ibang salin, sa ERV version, sabi dito, but Peter and John answered them, what do you think is right? What would God want? Should we obey you or should we obey God? At ang sagot nila sa verse 20, for we cannot but speak what we have seen and heard. Same din na context na ating pinakikita. With boldness. Pag may pananampalataya ka, halimbawa ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, ni John, hindi sa paraan nandun ka sa kalagayan, na magandang kalagayan, kundi kahit sa kalagayan na ikaw ay nandun sa troubles. Hallelujah. Yun ba'y nararanasan natin, brothers and sisters? Now, sa pagpapatuloy natin, sa pagbalik sa ating mga text, sa verse 14, ang sabi naman dito, knowing that He who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into His presence. Now, alam naman natin, no, kung paano ang Panginoon ay iniraise ng ating Diyos, ay gayon din naman kami. Sabi ni Apostol Pablo, na ibabangon ng Diyos, na kasama ng Panginoon at ipepresent sa kaniyang presensya.
So, supportan natin ang verse dito sa Jude chapter 1, verse 24. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. So, pinapakita lamang ng Diyos ang siyang may kakayanan na tayo ay i-present sa, hallelujah, na maluwalhati, hallelujah, sa kanyang presensya. Hallelujah. Now, para hindi tayo magtagal, tayo ay magpupunta na doon sa ating pinag-uusapan at pinasok dito ang verse 16. So we do not lose heart, though our outer self wasting away, our inner self is being renewed day by day. Alam naman natin, brothers and sisters, ang outer man, kaya nang sinabi natin, ito yung body or temporal. Ang inward man, ito yung eternal o ito yung ating soul. The real you. Ikaw ang merong desisyon kung anong pipiliin mo. Pero alam niyo ba kung bakit sinabi ito ni Apostol Pablo dito sa text o dito sa context sa jars of clay? Sapagkat alam niya, yung body, alam natin, ang sabi nito is wasting away. Ano ibig sabihin nun? Marami nagsasabi sa atin, katulad ng sinabi ni Brother Branham, ang aking katawan ay pahina ng pahina dahil siya ay tumatanda. Ngunit ang aking pagkataong pangloob ay palakas ng palakas. Yes, pwede niyan sabihin. Ngunit ang kalagayan ni Apostol Pablo nung sinabi niya yan, siya ay nandun sa kalakasan ng kanyang physical na pangatawan. Pero alam niyo kung bakit siya sinasabing na wasting away. Bakit siya yung talagang nangihina na? Sapagkat dumanas siya ng maraming hardship sa buhay. And that is the reason kung bibigyan natin ng unang phrase, yung unang sinabi niya, so we do not lose heart. Sabi niya, hindi kami manghihinawa, hindi kami manghihimagod. Sapagkat nandun sa kalagayan ng bilang Kristiyano na sila ay nasa pagsubok, nasa kahirapan. At ang sinabi niya dito, the outer self is wasting away, but the inner self is being renewed day by day. Ang katawan ay limitado. Pinahihirapan sapagkat alam niyo ba, ang sabi ni Apostol Pablo, ang kamatayan namin ay aming tinatanggap para si Kristo ay mahayag sa aming buhay. Nabasa natin yan, di ba? 2 Corinthians chapter 4. At ang body dito, ang temporal na body, ang outward man, ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 ba yun? Ang nakalagay doon, verse 19 hanggang 20, for you, what? Know ye not that our body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and you are not your own. At ang sabi sa verse 20, for you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ibig sabihin, yan ay sa Diyos. Ang katawang ito ay sa Diyos. Ang kaaway gusto niyang sirain ang katawang ito sapagkat alam natin kung ano ang kaniyang gampanin sa mundong ito, to kill, to steal, and to destroy. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, sige, pinahihirapan siya, ang katawang ito ay pahina at ito'y pwedeng mamatay. Ngunit ang aking pagkataong loob ay palakas ng palakas. Nagbabago, nagre-renew day by day. Sapagkat ginampanan ni Apostol Pablo ang kalagayan, ang sabi niya, ang katawang ito ay hindi ko na pag-aari. Ang katawang ito ay para sa Diyos, para sa Panginoon. Inaalay ko ang katawang ito sa Kanya. At ibabalik natin ang question, paano natin mag-glorify ang Diyos sa pamagitan ng ating katawan? Paano? Well, ang context nating binasa, na dumaan siya sa hardship dahilan sa pananampalataya sa ating Panginoon,
ang katawan niya ay nagsuffer ng many mga sabihin natin trials, sufferings, alang-alang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alang-alang sa ating Panginoon. Ganun niya inihandog ang kanyang buhay. At ang yun ang ipinapakita niya sa bawat isa sa atin. Ang tanong, kaya ba natin i-glorify ang ating Diyos sa pamagitan ng ating katawan? Handa rin ba tayo na maging katulad ni Apostol Pablo? Dumating yung mga trials, ngunit hindi ikakaila ang Panginoon, kundi embrace ang hirap. And that is the reason sa mga history ng mga Christians, marami sa kanila dahilan sa pananampalataya sa Panginoon, pinugutan ng ulo, binalatan ng buhay, binitin pati warik. Ganon. Ganon nila gino-glorify ang Diyos. Ganon nila pinapakita na ganon sila katapat sa Diyos. Sapagkat sinasabi nila, hindi ko to pag-aari, kundi ito'y pag-aari ng Diyos. Binili itong katawang ito ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Now the question is, are you glorifying God to your body? Or are you destroying it? Alam nyo, ang mga ibang aral, ang sabi nila, to glorify God is dapat mawala ang kasalanan ko sa katawang ito. Alam nyo, yung ginagawa ng ibang tao, alam nyo ba yung mga mahal na araw, di ba, nagpepenitensya sila? Pinahihirapan nila ang kanilang katawan. Dahil iniisip nila, dahilan doon, mag-glorify nila ang Diyos. Dahilan sa kanilang paghihirap at nagsasuffer ng sakit, mag-glorify nila ang Diyos. Hindi sa gayong paraan. Sabi sa Colossians, I believe it is in Colossians chapter 2, verse 22. Ito yung mga aral ng mga maling relihiyon. Aral ng tao. Verse 22 hanggang 23. These rules are taking about earthly things that are gone after their use. They are used. They are only human commands and teachings. Kaninong teachings yon kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na yon? Meron yung pinanghugutan kung bakit nila ginagawa yon. These rules may seem to be wise as a part of a made-up religion in which people pretend to be humble and punish their bodies. But they don't help people stop doing the evil that the sinful self wants to do. Can you imagine? Maraming nadaya. Ngayon, babalik ko naman ang tanong, how about us? Meron bang pag-uusig? Yung minsan nga masabihan ka lang sa mga sisters, pasensya na paghahaba ng buhok, para kayong losyang, hindi nyo matanggap. Diba? Bakit mo ginagawa ang bagay na yan? Bakit mo pinapresent ang iyong katawan at nananamit ng tama? Yan ba ay tinuro lang sa'yo na magulang, o yan ay kapahayagan na mula sa iyo, mula sa Diyos na ipinahayag sa iyo. At kung yan ay pahayag mula sa Diyos, kaya niyong sabihin ang inyong pananampalataya kung bakit niyo ginagawa yan. So, hindi lamang sa mga bagay-bagay, kundi sa mga sister, kundi kahit ang mga brothers. Sa buhay kabanalan. Kung bakit namumuhay ng may kabanalan, minsan nga, hindi ko rin namamalayan. Sabi sa akin, bakit si Brother Philip, pag nandun sa labas, walang gawain, walang pinagkaiba sa gawain na ng pananamit, parehas lang. Minsan na-notice ko rin yun. Sabi ko, nga no, yung damit kong panglabas, yun din yung damit kong pangsimba. Minsan naiisip ko din, no? Pero alam nyo ba na ang buhay pananampalataya or may kabanalan, ito'y may kinalaman sa buhay mong paglakad sa Panginoon. Minsan, hindi mo na napapansin, dahil yun ang pamumuhay mo, nadidisregard mo mga sinasabi nila laban sa iyo. Pero hindi ko naman sinasabi na hayaan natin maging gayon. So, maging responsible naman din tayo, no? So, kung bakit ko ito nasabi, mga brothers and sisters, sapagkat
Maraming mga katuruan na nagsasabi kailangan niyo gawin ang bagay na ito upang ipakita na kayo ay nagsasuffer ng ito para sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at para siya ay mag-glorify sa harapan ng Diyos. Ngayon, ibinabalik ko lang naman sa sinabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nag-suffer ng mga many trials at yun ang way niya paano i-present ang body na ito sa Diyos. Paano niya glorify ang Diyos sa pamagitan ng body niya. Ngayon, gusto kong sigurong basahin ang bagay na ito upang ating lubos na makita kung ganong hirap ang kanyang dinanas. Punta tayo dito sa 2 Corinthians chapter 11, verse 21. Sabi niya, I am ashamed to say it, but we were too weak to do such things to you. But if anyone dares to boast, I will too. I am talking like a fool. Mamaya, bibigyan natin ito. Bakit siya nagsasalita ng ganito? Are those people Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they from Abraham's family? So am I. Are they serving God or serving Christ? I am serving Him more. At sabi dito sa open close parenthesis, I am crazy to talk like this. I have worked much harder than they. Or kung ano yung pinagkukumpara nila. I have been in prison more often. I have been hurt more in beating. I have been near death many times. 5 times the Jewish have given me their punishment of 39 lashes with whip. Grabe. 3 different times I was beaten with rods. 1 time I was almost killed with rocks. 3 times I was in ships that were wrecked. And one of those times I spent the night and the next day in the sea. In my constant traveling, I have been in danger from rivers, from thieves, from my own people, and from people who are not Jews. I have been in danger in cities, in places where no one lives, and on the sea. And I have been in danger from people who pretend to be believers, but are not. I have done hard and tiring work, and many times I did not sleep. I have been hungry and thirsty. Many times I have been without food. I have been cold and without clothes. And there are many other problems. One of these is the care I have for all the churches. I worry about each group of believers every day. I feel weak every time another person is weak. I feel deeply upset every time another person is led into sin. So ganon ang karanasan ni Apostol Pablo. Ganon ang kanyang katawan, itong body na ito ipinagamit sa ating Diyos. Ganon niya ginlorify ang Diyos sa pamagitan ng kanyang katawan. Alam niyo ba, sabi ni Apostol Pablo, para siyang, alam niyo yung timer na yung lupa na bumababa. Paunti-unti na siyang namamatay. Kasi yun ang magiging kalagayan niya. Dahilan sa pananampalataya sa ating Panginoon. Dahilan sa pakikipagbaka. Sapagkat dito siya dinisenyo ng Diyos. At sinabi ng Panginoon sa kanya in the book of Acts chapter 9, di ba? Sabi niya, but the Lord said unto him, Ananias, go thy way. So, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. And I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Oh my. That is the reason sinabi niya ang ganitong bagay na ito. Ang aking katawan, ang outwardly man ay wasting away. But the inner man, sapagkat ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito, hindi lamang pagkataong labas, hindi lamang katawan ang mag-glorify sa Diyos, kundi ang pagkataong pangloob. The soul, the eternal, ang body is temporary. Ang soul is eternal. Paano natin luluwalhatiin ang ating Diyos sa pamagitan ng ating kaluluwa? That is the question again.
Alam niyo, marami tayong ipinagmamalaki pag nandito tayo sa katawan. Nananamit ako ng tama. Gumigising ako na maaga at hindi ako nalilate. Ginagawa ko palagi ang pagbabasa ng salita ng Diyos. So marami tayong pwedeng i-boast. Ang aking tithes ay binibigay ko sa Diyos. Sinusunod ko ang lahat ng mga ordinances na pinapakita ng Diyos. At hindi ako nagkulang. Pwede natin yan i-boast. Pwede natin yan ipagmalaki. Si Apostol Pablo, nung sinabi niya na ako ay nagsasalita na parang isang the fool, na binoboast niya yung kanyang ginawa. Pero alam niyo ba, ang sabi ng ating Panginoon, kung meron kayong ipagmamalaki, huwag niyong ipagmalaki ang mga bagay na meron kayo ngayon. Hindi pagmalaki niyo ang kaalaman niyo patungkol sa Panginoon. Now, diyan tayo ngayon magtatanong, paano natin mag-glorify ang ating Diyos? Well, alam natin, hindi yan lalayo patungkol kung anong meron kang alam patungkol sa ating Panginoon. Siguro basahin natin para lubos natin mapagdiin ang aking gustong i-drive. Ang Book of Jeremiah, napakainam doon sa Book of Jeremiah, basahin natin ang chapter, okay, hinahanapin ko lang. Verse 23 hanggang 24. Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. But let him who boast in this, that he understands and he knows me. I am the Lord, who practices steadfast love, justice, righteousness in the earth, for in these things I delight. In these things I delight, declare the Lord. Now, meron ba tayong ipagmamalaki sa Diyos? Brothers and sisters, kung hindi tayo nag-grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, I should say na hindi natin mag-glorify ang ating Panginoon. May kinalaman ito sa kapahayagan na iyong nalalaman patungkol sa ating Panginoon. Kung meron kayong papahayag, ipahayag nyo ang mga kapahayagan na ibinigay sa inyo ng Panginoon. At pwede nyo yung hingin sa Panginoon. Ang mga nagkukulang about sa wisdom ang humingi sa Diyos. Ngunit, kamusta ang ating buhay pananampalataya? Kung bakit ko nasabi ito? Sapagkat ang pagkaalam sa Panginoon, ang pagkaalam ay sa Panginoon ay ito yung pagkaalam sa salita ng Diyos. Ang Panginoon ay salita ng Diyos. At yan ang sabi ng ating Panginoon. At yan din ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Peter chapter 3, sa last verse, ang sabi nun, grow in grace in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At yan ang gusto ng Panginoon na makita sa bawat isa sa atin. Alam niyo ba ang isang butterfly? Bago yan na maging butterfly, nandun yan sa cocoon. Ang sabi ng mga scientist, nang nandun sila sa caterpillar stage pa lang, kung anong kinakain nila, yun ang magiging outcome ng isang butterfly. Kapag ang butterfly ay kumakain ng puro green leaves, asahan nyo, after ng stage ng cocoon, at siya naging butterfly na, ang kanyang mga pakpak ay color green. Nakadepende yan kung ano ang kinakain. Kung ang kinakain ay kakaunti lamang, well, ang butterfly na yan ay kakaunting glory lamang ang kanyang iluluwalhati, ang inyong ipapakita. So nakadepende yan kung ano ang kalagayan ng inyong kinakain. Kapag kakaunti, of course kakaunti. Kapag ganun karami,
yan ay nagpapakita rin ng buhay ng bawat isa. May kinalaman din yan sa ating buhay. Basahin natin ang Colossians chapter 1, verse 9 hanggang 10. For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask what you may be filled with the knowledge. To ask that you may be filled with the knowledge of His will and all spiritual wisdom and understanding, so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respect, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. So may kinalaman ng ating pagkaalam sa mga salita ng Diyos sa ating paglakad. Hindi mo pwedeng hingin ang hindi mo nalalaman. Hindi pwedeng hingin sa iyo ng Diyos ang hindi mo nalalaman. Ngunit kung iyon ay pinahayag sa iyo, hihingin niya yan. Sapagkat kung ano yung naririnig mo, kung ano yung kinakain mo, yun ang magiging buhay mo. The more na marami kang alam sa salita ng Diyos, makikita mo ang paglakad mo ay makikita mo pabanal ng pabanal. Renewed by day by day. Hindi lang pinapakita sa katawan, kundi gayon din sa pag-iisip. Ganon din sa iyong mga desire. Sa gayon din sa iyong mga imagination. Hindi na yan nakapatungkol sa mundong ito, kundi nakapatungkol yan kung anong meron dun sa kalangitan. At yun ang iyong nire-reflect. At yun yung ginagawa. At sa gayong paraan, na please natin ang Diyos, naluluwalhati natin siya. So marami pang mga bagay na pwede nating i-cite, ngunit munti na lang oras. Ephesians chapter 1, verse 17 and 18. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of His glory, of His inheritance in the saints. May benepisyo din naman. Yan ay para sa iyo. Sometimes, hindi natin enjoy ang buhay Kristiyano sapagkat limitado lang din ang ating napupuntahan bilang Kristiyano. One time, ito yung aking sinasite para madaling one time, lagi kong binibigyan ng illustration ito para madaling nating maunawaan. Minsan, meron tayong mga susi. Sabi ng Panginoon, na yan ang susi na yan na pwede mong i-unlock ang mga gusto mong i-unlock na pinto na yan. At kung anong madatnan mo, pagbukas mo ng pinto, sa iyo yan. Ngunit dahilan hindi mo alam yung susi na angkop para dun sa isang pinto para may unlock yung para sa iyo na nasa pinto. Let us say, may pinto ng kitchen na punong-puno ng pagkain para sa iyo. Ang dami mong susi. Panginoon, binigyan ka ng maraming susi, ngunit hindi mo alam kung ano yung mga susi para doon. Ang gagawin mo, manghuhula. Baka ito, baka ito, baka ito. Pag hindi nakuha, sabihin mo, baliwala lang yan. Sometimes, ganoon ang mga Christians. Which has called you, what are the riches of His glory and inheritance in the saints. May mga bagay na inilaan ng Diyos. Ang kayamanan na meron sa Diyos, na inihanda na. In 1 Corinthians chapter 2, ayan ay pinakita. Hinanda ng Diyos. Hindi mo pa narinig, hindi mo pa nakita ang hinanda ng Diyos para sa iyo. Ano yung mga kapatid? Nagiging limitado tayo sapagkat kulang din ang ating kaalaman patungkol sa Kanya. Pero ang sabi niya, kailangan yung mag-grow. Kailangan yung mabago. Well, gaya din ng isang tao. Ang tao, kailangan natin kumain upang magbago, mag-renew. Mula bata hanggang sa maging matured. So gayon din, ang pagkataong pangloob, ang kaluluwa, na kailangan din kumain ng mga kapahayagan, mga salita ng Diyos upang mabago ang kalagayan nito. Sabi nga, changing from glory unto glory. Hallelujah. Now, I believe, naibigay ko na ang gusto kong i-drive sa inyo, brothers and sisters. Ang verse 17 and 18,
Ito'y pagpapakita lamang na doon sa kalagayan na kahit nandun siya sa hirap, sa dami ng mga trials or bigat ng trials or affliction, meron naman tong katumbas na kaluwalhatian. Kung napipicture natin ang buhay isang Kristiyano, hindi tayo nakabase sa temporary na ating nakikita. Kasi kung titingnan natin ang nangyayari sa ating buhay ngayon, baka ma-discourage ka. Pero kung titingnan natin ang kaluwalhatian na meron nakalaan sa iyo, para ma-encourage ka. That is the reason ng verse 18, ipinakita doon, tumingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita, ito ay eternal. Brothers and sisters, I believe na bigay ko na. I hope na nakuha nyo. At gusto kong i-recap sa ganitong kalagayan. Ang 2 Corinthians chapter 4, ang context niya dito sa jars of clay. Si Apostol Pablo ay nakaranas ng maraming hardship. And I do believe inalaw yan ng ating Diyos, ng ating Panginoon, para ipakita ang pananampalataya na meron siya. Nakita natin ating binasa, dahilan ako'y sumasampalataya, thus ako ay nagsasalita. Ang kalagayan na yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi sa kalagayan ng maginhawa, kundi yan sa kalagayan, nandoon siya sa affliction and troubles. At yan ay kaniyang napagtagumpayan. Outward man at inward man. Outward man, nagsuffer siya, ang kanyang katawan ay nagsuffer. Inward man, lumago ng lumago ang karanasan niya, ang pananampalataya niya, ang salita na pinahayag sa kanya ng Diyos sa buhay niya. At yun ang gusto kong iwan sa inyo, brothers and sisters, ay magayon din tayo mga kapatid. Hindi lang natin mag-glorify ang Diyos sa ating katawan, kundi mag-glorify din natin ang Diyos sa pamagitan ng ating mga kaluluwa. Sa paanong paraan? Lumago sa karunungan, sa kaalaman patungkol sa ating Panginoon. Tayo tumayo at ating awitan siya na nagsasabing, in Christ alone. At yan ay isang awitin ng merong pag-declare ng lahat ng meron tayo. Lahat yan ay nanggaling sa ating Panginoon. Kung meron tayong iboboast, hindi yung ating mga nagawa, kundi ang Panginoon na siyang gumagawa sa atin. May mga sufferings tayong nararanasan, alam na natin, the source ng strength, the source ng lahat ng solusyon sa mga problema na nating mararanasan, ay walang iba sa pamagitan lang ng ating Panginoon. Bakit tayo maluluwalhati? Dahilan din yan sa ating